Good morning guys. Pizza ano na ngayon guys? Anong pizza? Nuibi Gis. Pizza Gis na pala sa buwan ng Mayo. Going tayo ngayon guys sa may Oroquita City. Schedule ngayon sa motor ko pa change oil kasi naka 6,000 na ang takbo, so kailangan ma-change oil na siya guys, at kailangan doon talaga natin dalhin sa kumpanya na pinagkunan ko nito dahil may ano pa to, under warranty pa, para ma-avail natin ng warranty ano niya kung sakali may mga problema man. Kailangan sundin natin hanggang matapos yung schedule niya sa change oil. Medyo mainit guys, masarap magbiyahe. Ang lakas ng ulan kagabi dito sa amin. Okay lang yun, dapat sa gabi lang maulan, sa araw ay mas maganda kung ano, para balanse. Mainit, nakatakot ang poste na to guys. Oh, ayan oh, sobrang ano na, delikado na talaga yung poste na yun. Sana pag bumagsak man yun, walang iiwas sana yung mga kababayan natin, dahil kawawa pagka natamaan ka dun. Medyo mainit ngayon guys, masarap magbiyahe pagka ganito. Wala pala akong suot na salamin, kaya pala parang malabo yung ano ko, mata. Sarap bumiyahe guys pagka ganito. Yung ano ang panahon, aliwalas. Lakas ng ulan kagabi dito sa amin. Pista dito sa Lopesay na Panalsalan, kaya maraming sasakyan at mas ano, matao dito ngayon guys. Pista dito. Kaya yung ano, may disgrasya dito kanina umaga guys, maaga daw. So kaya yun dito banda yun, malakas na ano yun, mabilis siguro ang takbo dahil yung isang sasakyan ay tanggal yung gulong. Sarap ng ano, panahon, ganda. Sarap magbiyahe pagka ganito na mainit, pero hindi ganong ano, masakit ang init. Maaraw lang kasi katatapos lang ng ulan, kaya malamig ang panahon guys. Medyo malamig ang panahon.
araw pero malamig ang panahon. Yun, yun pala ang disgrasya guys. Oh, yun pang kabanggaan, oh. Grabe. Durog talaga yung uso ng ano, pick up, patay yung van. Ang tama sa pick up ay nasa kanan. Ibig sabihin, ang van naman baka may nag-overtake doon sa kanila. Sa kanan ang tama niya, baka nag-overtake. Saka yung van naman ay kanan din, parehong kanan. Ibig sabihin, hindi sila magkasalubong. Kung magkasalubong sila, baka may overtake. Ng kalsada. Ang laki ng pinagkaiba ng kalsada dito sa ano guys, Mindanao. Saka kumpara mo doon sa parting Visayas, saka sa Luzon, walang binatbat dito. Samar, saka yung sa may Bicol, Quezon Province pala. Grabe ang pangit ng lugar na yan. Ilang taon na ganyan ang problema sa Quezon Province. Yung kalsada ay talagang pahirap sa mga commuters. Bakit kaya hindi lumagawan talaga ng matibay na kalsada? Siguro malalim masyadong bulsa ng mga dyan, politiko. Bakit kung nagawa dito sa Mindanao na ayusin ang kalsada, bakit doon sa kanila? Eh, malapit sila sa sentro, sa Pilipinas, Metro Manila. Dito, oh, kita nyo yung kalsada dito sa amin guys, oh. Liblib na to guys, pinakadulo na to sa mapa ng Pilipinas, ang Mindanao. Pero ang kalsada dito sa amin guys, may mga portion din na sira, pero hindi kagaya talaga sa parting Luzon. Na-experience ko na magbiyahe mula dito sa Misamis Occidental papuntang Surigao, Agusan. Grabe, ganito lang dito kalsada. Tapos ang Zamboanga City ay hindi pa ako nakabalik. 20 years na, 24 years na hindi ako nakabalik sa Zamboanga. Iwan ko lang. Pero sa mga naririnig ko, ang ganda daw ng kalsada mula dito sa Misok papuntang Zamboanga City. Kaya swerte ang taga Mindanao. Hindi gaano malalim ang bulsa ng mga politiko nila dito, kaya maganda kalsada. May Quezon Province, buslot ang bulsa ng mga politician, kaya hindi mapuno-puno. Butas ang bulsa, kaya kahit anong kurakot nila, hindi sila makontento. Butas eh. Wow, ang ganda ng panahon. Ganda talaga ng panahon guys. Ganda na ng kalsada dito guys, oh. Parating ano na to, Lupisay na.
Unahan lang nito ay boundary ng ano, Lupisay na at saka Oroqueta. Ganda ng kalsada. Talagang ganahan ka magbiyahe pagka ganito. Wow, ganito ba naman ang kalsada, guys? Hindi ka mapagod.
Oroquieta City. Papasok na tayo guys sa City of Oroquieta. Alas 11 na guys ng umaga. Saglit lang naman to, i-change oil. Balik agad tayo, napakainit. Minute na. Mainit na. Ito na yung City of Oroquieta.
Okay. Nandito na tayo guys. Dito tayo sa may Honda Dis. Si Will? 6,000 naman. 6,000. 6. Kaya murag size man ito ipaakuan. Balik. Ha? Naa dia na. Na si bangko. So guys, tapos lang natin ma-change wheel. Sir, salamat ah. Okay na guys. Pwede na tayong gumala. Pwede nang gumala to guys kasi bagong change wheel na eh. Okay. Let's go. Uwi na tayo agad guys dahil mainit. Mas maganda kung sa bahay lang tayo magpahinga. Medyo gumanda yung tunog bago ng oil eh. Medyo gumanda ang tunog guys. Brown out din pala dito guys oh. Kala ko sa amin lang ang walang kuryente. Pati din pala dito. Balik na tayo agad para medyo mainit na. Wala na yung lamig. Oh. Medyo mainit na guys. Uy, KFC oh. Nagutom ako nakakita ng KFC ah. Ano to? May opening dito ah. Alas 11:39. Alis tayo ng Oroqueta.
tumigil muna bago ano siya. Bagay, panigurado para hindi siya diwala sa panahon guys. Sarap talaga magbiyahe pag ganito, pero maulap na rin dun sa unahan ko. Sigurado yan mamayang hapon wala na naman yan.
galing Oroqueta hanggang dito sa Lubisain. Saan ka papunta, oy? Ganyan ang style guys, pag sumakay ng motor na nakatagilid yung angkas, yan ang pinakadelikado, kaya huwag niyong gayahin kasi yan, pagka yan sumimplang hindi man natin alam ang takbo natin. Pag yan ang sumimplang guys, sigurado yung backride na yan tapon talaga yan. Ganyan ang nangyari dati, yung kasama ni Mrs. sa trabaho diyan sa may parting Lanao, nag-backride daw ng motor tapos nakaganyan ang posisyon ng angkas. Nung natumba doon siya na tumilapon siya sa gitna, tapos yung kasalubong ng malaking bus, nasagasaan siya kasi tumilapon siya sa gitna kung hindi siya ganyan ang posisyon pagsakay niya, pwede pa yung makahawak bago tumilapon yun, pa siya, tumilapon siya sa gitna ng kalsada. Kaya wag niyong gayahin guys, mga ganyang style sumakay ng motor na yan ang tinatawag sa Bisaya na binabae na sakay, kasi ganyan ang babae pero unsafe talaga yan guys, unsafe yan, mga ganyang moves, kaya huwag niyong kayahin yan. Lupisaina, bayan ng Lupisaina, kasunod dito ay Laredale. Asinso. Dito yung guys, may aksidente kanina umaga. Tingnan natin yung sasakyan guys kinuha na ayan yun yung kabanggaan niya guys talagang durog yung nasa right side ang mas fatal. Bakit sa right side? Ayan, grabe, tingnan nyo guys buti lang ganyan lang, ang lakas talaga ng kasi tingnan mo yung gulong natanggal. Ay grabe, grabe talagang durog. Asa na hiyos na katong van ay ba't natingala ko kay ang iyang tama nasa right side dito man siya kay parang man siya pisay na kinini then ang van kay padung man dire hindi ko ang van pikas yan man gibak nakabig ni siya dire natingala gani kung anong right side nga og enkwentro kaliwa man mo mag-abot siya na sa van kay sa nibuto lang, hindi kusog sa dagat na to, pasiruan to?
Agay. Kay naman ikuan CCTV nakuha. Nakita, bintahan lagi basta dunay dashcam. Oh. Kini siya, itinuod to asawa ni Konsehal Inggito? Ang sakay? Kay drive. May gani kay kanaray. Pero kusog kay natanggal ang ligid. Siya diri kay nakuan man sa ato na naduot man siya diri kay hindi yo man nagasingsa. So ato ba kini wag ni siya problema kadto mo ay nakaingon. Ya kuan para man ay pito ka kapulan. Bago pa gido. Ilisan nagpinagpangko no. Ay manubag gid eh. Halo pa kay. Milyon ka pin. Naapot sa 2 milyon siguro hapit ana. Agabing ko ba agid oh. Wa sa tanan. Sus. Sigsag man to nakuan ni siya na ano ba. Mo lagi kay pagtanan ako nganong right side man nya kadto right side pod. Ingko magsugat ari man sa left ang mag-igo. Kay kadto day. Kaniya na ano ba na. Grabe. Pero okay na si ma'am ana wala na kayo sa ato man sa driver seat no. Diabet umunoy kaniya. Sus grabe. Kusog kay kay natanggal ang ligid oh. Natanggal ang ligid. Suko kay dagan to. Ya kay ana man. Ano di siya nakabit. Pagbuto sa ligid ato, mukaan maguto, mukaan sigsag na magina, di naman niya kusog dagan, di naman makontrol. Muto nga kanay pagkabangka gid anay napitpit siya dire na puro magkakahit siya. Sus grabe. Wala ra, okay ra, gas-gas ra siya katubod, wala pa na Wala. Kuan ni kay sakyanan ra kanay. ang saksyanan gid mo na kuan. Kay gani kay naikuan niya nakita dito ni Tap. Oh, naagi dapat yun na dashcam. Oh, das kan. Inani god, nga sakinan nga dapat dashcam gyud. Ganito kuan dire kasi kita sa inyo may utang ari. Ha? Naasa na? Oh. Okay, kuan man na, kuan na siya, mo na tawag na kanang para ba ang kuan ba, dili ka mako sa impact. Airbag. Grabe no, manay sus. Disgrasya. Digid lagi na to makuan guys. Digid na to masiguro ang biyahe mo ng gamping, pare niya gamping siya. Ang inkwentro man mo na problema. Kita gid siya, kita gito. Manubag gid eh. Ibakwi ko no, di maunsa. Iyan ang bakwi. Iyang gikuan to, ang ligid ato dili to yung gibakwi. Ang ligid ato na mo nagkuan di na gito kay hibuto naman, motong nya kusog dagan. Wala to yung gibakwi, ang manubila gito milikusa og kuan. Sus, grabe nga disgrasya guys. Grabe. Grabe, tara ka bangga oh. Ban ato. Dato to sulod. Himbuto ang ligid sa van, mao na itong hilik kanina damay. Grabe nga damage guys. So, okay na guys. Unang kato siya gamping nasa sa lugar. Ang problema ang inkwentro din niyang van kay nibuto ang ligid niya kusog ang dagan. Pumutok ang gulong. Ang takbo ay sobrang bilis. Pakyaw daw yun yung van galing Davao. Pinakyaw ng pasahero galing Davao. Mga van talaga ay ang takbo niya ay tapos ang gulong ay nagtipid kahit manipis na hindi pa pinalitan. Yan na, mahilig sila magtipid eh. Sumabog, nakadamay pa. Buti na lang, sasakyan lang talaga ang nadabis guys. Hindi siya salamat pa rin. Kahit pa paano, sasakyan lang may problema. Obligado magbayad ang nun. Ang mahal ng sasakyan nun. Bago pa yun. Navara. Latest ng Navara. Grabe. Ang aga. Nawa pa nagka-problema na yung may-ari ng van. Baka taga Davao yun kasi pinakyaw daw galing Davao. Baka taga Davao yung van. Pinakyaw ng pasahero papuntang Dipulog.
bilis ng takbo nun mga van driver pa. Sana yan, parang ano yan mga maalala ko yung mga van na bumabiyaheng Maynila papuntang Bicol, papuntang Samar. Pag nadaanan ako sa may parting Quezon ay kala mo parang mga wakwak sa kalsada, kahit alanganin nag-overtake. Kaya pagka na-discuss ang van diyan sa may parting Quezon, talagang bihira lang may mabuhay. Halos lahat ng sakay ay madidball dahil sobrang bilis magpatakbo. Kaya pag na-discuss siya, lahat damay. Checkpoint kay tingnan lang naman nila, single motor. Ayun, pag natakot sa checkpoint, matik na yan, balik ka na lang. Kaya ang laking bagay talaga guys, pag kumpleto ka ng pag motor ka sa highway, kumpleto ka, ORCR, driver's license, ay walang kaba kahit ilang checkpoint pa madaanan mo. Pero pag wala, para ka wanted. Pag tingin ka sa unahan, baka may harang. Okay guys, nandito na tayo, lapit na tayo sa bahay guys. Salamat, thank you sa panonood na aking video. At saka sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please guys, paki-subscribe na lang para madagdagan naman yung subscriber ko. Ano pa lang subscriber ko guys 61. Kaya sana madagdagan. Sana dagdagan nyo guys. Thank you for watching.